Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantukin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Rex Cayano sa Target On Air. Eto, cambio muna tayo ng paksa. Iimbitahan din po ng Quad Committee of the House of Representatives. Ito po si Alice Go bilang resource person. Dapat lang malaki po magiging papel po niya dun po sa isasagawang investigasyon kaugnay po dun sa unlawful activities ng Philippine Offshore and Gaming Corporation of Pogo. Ito upang talakayin yan. Nasa kabilang linya po ng ating komunikasyon ang chairperson po ng Quad Committee and Dangerous Drug Panel na si Congressman Robert Ace Barbers. Magandang hapon po, Congressman Ace Barbers. Welcome po tayo sa Target On Air. At Kong Ace, mabuti naman po at naaresto na itong puganting si Alice Go. Yes, magandang hapon, Rex. Magandang hapon po sa ating mga kababayan. Opo, mas magandang development yung nakuha na rin si Miss Alice Go. Apa. At makapagbigay na siya kung siya ay magko-cooperate sa atin sa Senado at saka sa Kongreso, makapagbigay siya ng kanyang mga punto at kanyang mga eksplanasyon sa kanyang kaugnayan dito sa illegal Pogo Hubs. Apo, at sana'y magsabi na siya ng katotohanan para umuusad na itong investigasyon na ito. Malaman sino ba talaga ang pinakapadrino nasa likod. Tama po yan, Karex. No? In fact, yun ang ating layunin sa Quadcom, no? Na bukod sa magrekomenda ng mga proposed legislation, ng mga panukalang batas, ang isang layunin din po natin ay magrekomenda kami ng mga kawani ng gobyerno na dapat kasuhan o may kinalaman sa mga illegal na aktibidades na kagaya nitong illegal Pogo Hubs. So dahil sa ganyan, kailangan po meron pong managot, meron pong accountability. Ang aming pong layunin magkaroon ng accountability ang mga taong gobyerno. At kailan po inaasahan yung makadalo si Alice Go dyan po sa Quad Committee? Well, meron kaming letter, ni-request namin sa Senado na pagbigyan kami sa aming scheduled hearing na kung saan maimbitahan din namin si Alice Go kasi meron pong contempt order siya sa Senado at doon po siya nakadetain. So yun po ang aming letter na ibinigay sa Senado para payagan po siyang humarap sa amin sa mababang kapulungan. Apo, at kung sa ginagawa pong pagdinig po dun po sa mga investigasyon sa inyo po bang palagay nalalapit na po ba tayo sa pagtuklas ng katotohanan ng nasa likod nitong Pogo operation na to? Kumbaga, ito inaantabayanan po ng publiko. Well, yan po, para ho sa mga publikong sumusubaybay dito sa atin, no, mas maganda po na kayo po ay makinig, manood at nang sa ganun magkaroon po ng impormasyon ng ating mga kababayan tungkol dito sa mga usaping pangnasyonal, ika nga, no? At siyempre, gusto rin naming makita na involved po ang taong bayan sa pag-solve nitong mga problema na kinaharap ng ating bansa sa ngayon. So kinakailangan po ng suporta ng ating mga kababayan dito at hindi po magsasucceed ang ating gobyerno kung sila lamang po ang kikilos. At noong mga nagdaang Quad Committee hearing at ano na po naging development dun sa paglutang po ni Major Joby Espinido regarding po dun sa war on illegal drugs dun po sa Oplan Tokhang nung last administration po, Congressman? Well, base sa kanyang salaysay, napatunayan na merong tinatawag, may katotohanan yung sinasabing extrajudicial killings, merong involvement ng ibang mga kawani ng Philippine National Police at kanya ring pinahayag yung sinasabing bayaran, no, kapag nag-succeed sa isang pag-eliminate o pag-assassinate ng mga target, meron pong kaukulang kabayaran po yan. Opo, at nabanggit yata may mga quota system at yata sa STL operator o dun sa Pogo, dun yata kinukuha yung pinanggagastos?
Yun po, isa sa mga anggulong tinitingnan natin kung talagang meron po bang perang nanggagaling sa Pogo o perang nanggagaling sa STL na gaya ng binanggit ni Colonel Jovi Espinido. Apo, at ano mauna, ang Senado o ang Congress dun sa pag-imbita kay Alice? Ano po yan, Karex? Medyo putol-putol kayo. Apo, ano po mauna, ang Senado o ang Congress dun kay Alice Goo sa pag-imbita? Malamang ang Senado po dahil meron pong contempt order sa kanila si Alice Goo at pagkatapos siguro nila kami naman po hihiramin po namin nang sa ganun makapagtanong din ang ating mga kasamahan dito sa mababang kapulungan. Mm-hmm. Okay, Kong, mensahe po sa publiko. Well, ang aking mensahe sa ating mga kababayan sana po ipagdasal natin ang ating bansa, no, na maiiwas po tayo sa mga ganitong klaseng problema. Ito pong problemang ito societal problems po kung tawagin ito, at ito ay magkakaroon ng malaking lamat at sugat sa ating mga susunod na mga henerasyon kung hindi po natin ito mapipigilan. Kaya magtulong-tulong po tayo at inaasahan namin na marami po tayong kababayan na kung meron man kayong alam o impormasyon na maaaring maisangguni o maibigay dito sa amin sa Quadcom, kami po ay wini-welcome po kayong lahat. Yun lamang po. Maraming salamat, Karex. Salamat po, Congressman Ace Barbers. Anong mga batas ang kailangan ng taong bayan? Anong mga proyekto ang nakapila para sa distritong kanilang nasasakupan? Ang mga kasagutan sa inyo sa House Represent dito sa Target on Air. Yan po ang tinig, mga kaibigan, ni Congressman Ace Barbers. Panatilihing masaya ang paglilibang, magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated. Sa PhilReca, protektado ka. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target on Air. Kasama si Karex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Karex Kayanong na Target on Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.